Lumulubog ka na ba sa utang? Gawin ito para makaahon. Ang utang ay isang tila walang katapusang bangungot para sa marami. Parang isang mabigat na tanikala na pilit kang hinahatak pababa sa kabila ng pagsisikap mong bumangon. Nakakatakot ito, nakakapanlumo, at minsan, nakakaubos ng pag-asa. Pero ang pinakaunang dapat mong tandaan ay ito. May paraan para makaahon. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng matinding financial struggles dahil sa utang. Ang iba'y nalubog dahil sa hindi maingat na paggastos, ang iba na may dahil sa biglaang pangangailangan, medical emergencies, pagkawala ng trabaho, pangangailangan ng pamilya. Ang resulta? Isang tila walang katapusang siklo ng pagbabayad ng utang habang patuloy na tumataas ang interes at tila walang natitirang pera para sa sarili o sa kinabukasan. Pero, hindi kailanman huli ang lahat upang baguhin ang iyong sitwasyon. Kahit gaano kalalim ang pagkakabaon mo sa utang, may mga hakbang na maaari mong gawin upang unti-unting makaahon. Hindi ito madali, hindi ito mabilis, pero 100% posible ito kung magsisimula ka ngayon. 1. Harapin ang katotohanan, alamin kung gaano kalaki ang utang mo. Maraming tao ang nagkakamali sa unang hakbang, ang pagiging in denial. Baka sakali, baka gumaan, baka mawala na lang. Pero alam mo ba, ang hindi mo pagharap sa problema ay mas nagpapalala nito. Kung gusto mong tunay na makawala sa utang, kailangan mong magkaroon ng buong kamalayan sa iyong financial status. Hindi pwedeng ipagpaliban, hindi pwedeng takasan. Isulat mo ang lahat ng utang mo, credit card, loan, pautang sa kaibigan o pamilya, at iba pang financial obligations. Alamin ang eksaktong halaga ng bawat isa, pati na rin ang kanilang mga interest rate at due dates. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag malinaw mong nakikita ang buong larawan, mas makakagawa ka ng solidong plano. Hindi mo maaaring solusyonan ang isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. 2. Tigilan ang pagpapalalim ng utang. Itigil ang utang. Ngayon din ang isa sa pinakamalalang pagkakamali ng mga taong lubog sa utang ay ang pagdaragdag pa ng utang. Maraming tao ang nag-iisip na ang solusyon sa utang ay isang panibagong utang. Maglo-loan upang bayaran ang dating loan. Magre-revolving credit upang maitawid ang bayarin. Stop! Hindi ka makakaahon kung patuloy kang naghuhukay ng mas malalim na butas. Putulin ang cycle ngayon na. Iwasan ang pagkuha ng bagong loan. Limitahan ang paggamit ng credit card. At huwag mangutang para lang ipantawid sa kasalukuyang gastusin. Ang pag-iwas sa bagong utang ay isang crucial na hakbang patungo sa financial freedom. 3. Gumawa ng matibay na plano sa pagbabayad ng utang. Kapag malinaw na sa iyo ang kabuuang utang mo, ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng strategy upang ito ay tuluyang mabayaran. Dalawa sa pinaka-epektibong pamamaraan ng pagbabayad ng utang ay ang debt snowball method at debt avalanche method. Debt snowball method. Unahin mong bayaran ang pinakamaliit na utang muna. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng psychological boost sa iyo, sa tuwing nakakatapos ka ng isang utang, mas nagkakaroon ka ng motivation na ipagpatuloy ang pagbabayad. Debt avalanche method. Sa pamamaraang ito, inuuna mong bayaran ang utang na may pinakamataas na interest rate. Bakit? Dahil mas makakatipid ka sa kabuuang halaga ng bayarin at mas mabilis mong mababawasan ang financial burden. Piliin ang method na pinakaangkop sa iyong sitwasyon at simulang isagawa ito ngayon na. 4. Taasan ang kita. Kailangan mong magkaroon ng extra income. Kung nararamdaman mong sobrang bagal ng pagbabayad ng utang, maaaring hindi sapat ang kasalukuyang kinikita mo. Sa ganitong sitwasyon, kailangang hanapan ng paraan upang madagdagan ang income. Ang ilan sa mga epektibong paraan upang magkaroon ng extra income ay ang sumusunod. Freelancing. Kung mayroon kang skills sa graphic design, writing, social media management,
programming, o iba pang digital skills, maaari kang magsimula ng freelance work online. Small business, hindi kailangang malaki. Pwedeng simulan sa pagbebenta ng pagkain, online reselling, o iba pang negosyo na mababa ang puhunan pero malaki ang potensyal. Upskilling and career growth. Kung employed ka, pag-aralan kung paano ka makakakuha ng mas mataas na sahod sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong certifications o skills na magpapataas sa value mo bilang empleyado. Investing. Hindi lahat ng investments ay nangangailangan ng malaking pera. Magsimula sa maliit na halaga sa stocks, mutual funds, o iba pang low-risk investments na maaaring lumago sa paglipas ng panahon. Kapag mas mataas na ang kinikita mo, mas mabilis mong mababayaran ang iyong mga utang at makakapagsimula ka na ring mag-ipon. Kaya huwag mawala ng pag-asa, maging matibay at disiplinado sa pagbabayad ng utang. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pananatili ng disiplina. Maaring dumating ang mga panahon na gusto mong bumitaw, panahon na parang wala ng pag-asa. Pero tandaan mo, lahat ng malalaking pagbabago ay nangangailangan ng tiyaga, sipag, at matibay na determinasyon. Ang utang ay parang mabigat na tanikala, pero hindi ito habang buhay na parusa. Kaya mong lumaya mula rito. Magsimula ka ngayon, kahit maliit lang. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap. Ang bawat bayad na ginagawa mo, ang bawat hakbang na ini-invest mo sa financial freedom ay isang malaking tagumpay. Tingnan mo ang hinaharap mo. Isipin mo ang araw na wala ka ng utang. Malaya kang gumastos para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa pangarap mo. Wala ng stress, wala ng takot. Ang kinabukasan mo ay nasa kamay mo. Ikaw lang ang makakagawa ng paraan upang makaalis sa utang. Ngayon, tanong ko sa iyo, handa ka na bang gawin ang unang hakbang?